since yung bawal po na sinasabi nyo, hindi po sinabi kasi sa amin ng host namin na bawal. Kasi pala, humingi siya ng permission sa authority. Kaya, hindi po bawal. Parang pinaalam niya po na prenup shoot. Kaya, hindi po kami pinagsabihan po ng bawal. Pero sabi ko nga... May permit naman pala. Yes po. Kaya po nung... Sabi ko nga kay Tito na iniisip ko kanina ang aking lesson sa nangyari ay yung isipin muna kung ano yung mga gagawin mo. Like parang kasi akala mo sa sarili ko wala lang yun eh. Sa mga kaibigan ko wala lang. Pero sa ibang tao, di ba, parang malaking, I mean big deal pala siya. So parang hindi mo na lang uulitin. Yes. Pero at least, yun nga, no? It's so nice, no, na for you to say that, na yun, tinanggap mo na lang, although, kasi iba, ipagpipili, meron kaming permit, we were allowed, kasi pinagpaalam, di ba? Pero ikaw, you're apologetic. That's so nice of you, no? Kasi mahal ko po, naging OFW papa ko po eh. So, alam ko po yung pakiramdam na kung paano po yung mag-work hard po sa ibang bansa. Tapos, alam mo, may mga racket-racket pa yung mga OFW natin para lang talagang makapag-abot dito sa Pilipinas sa mga kamag-anak nila. Kaya actually, yung mga nagalit, karamihan po mga OFW. Kaya, sorry, sobrang sorry talaga. Hindi ko minimin na magalit at hindi ko minimin na mag-viral at mag-trending. Kung ganun lang, naku, kung pwede ko lang ulitin, sana hindi na lang talaga ako nag-viral kung ganun lang po yung mangyayari. Alam mo yun, kahit hindi nyo na lang ako kilala, okay na yun. Basta kung ganun naman po yung kakalabasan. Pero, I mean, ang point ko lang, kung maiuulit ko lang, hindi ko kayo gagalitin ng ganun at hindi ko na yun uulitin. Kaya, very, very sorry and huwag na kayo magalit. Let's spread love and I love you all. Yeah, at least nalinaw mo na kaya ginawa niyo, pinagpaalam. Opo, pinagpaalam po. Every natin, Tito, every locations. Alam mo, ikukwento ko lang kasi nung pumunta ako sa Japan, syempre inalam ko yung culture nila, no? So, meron doon, ang ganda ng mga flowers. Na pumunta kami sa Kamakura, yun yung location po, by the way, ng Slam Dunk. Opo. So, pumunta kami doon kami parang sabi ko, gusto ko mag-prenup doon. Meron doon mga flowers na magaganda. Sabi ko, gusto ko mag-picture. Tapos sabi nung host namin sa Japan, wag na wag. Yan yung pinakabastos sa mga Japanese. Sabi ko, bakit? Kasi meron daw doon na aksidente, nagpakamatay or may namatay. Kaya po pala may mga flowers. So, umalis kami doon, hindi kami dumikit, hindi kami lumapit. So, syempre tayo naman po, no, kapag may sinabing hindi pwede, kapag may sinabing i-delete, kapag may sinabing hindi pwede gawin. Sabi ko nga po, proud na proud ako. Aminin niyo po, ang mga Pilipino kapag pumupunta sa ibang bansa, sobrang bait. Tayo pag nasa labas, lakad. Kahit saan, maglalakad ka, kahit naka-go yung sasakyan, maglalakad tayo. Pero pag nasa ibang bansa, stop. Mag-stop talaga ako. Diba? Super walk pa tayo ng very, very light lang para maramdaman natin na sumusunod tayo sa batas nila. So, ba't ko naman po gagawin na gumawa ng ikakasama po natin, no? Or bawal po. Kaya talagang hindi ko intensyon na magalit kayo or intensyon na maggumawa ng bawal. Kaya sa mga nagalit po, huwag na tayong magalit. Gamitin po yung products ko para pumayat na lang tayo at pumuti ang puwet natin. No. Well, ako kasi may nagmamahal sa akin. Siya pinipilit niya yung sarili niya kay Dominic, GGL. Nabit mo na ba yun? Trauma ko si Sue. Bala ko dyan sa buhay mo. Nabit mo na ba si Senyora? Hindi pa ako napupunta sa kanal. Hindi pa. Pero hindi naman ako napipikon sa kanya, natatawa ako. Actually, bata pa lang ako going bulilit pag inaasar ako sa mga jokes na yung parang, ay pangit, ay tsaka, natatawa ako. Kaya yung mga nang-aasar sa akin, natatawa lang talaga ako. Ewan ko, hindi yun talaga akong pikunin, bata pa lang ako. Or siguro talagang parang, pinalaki ako ng nanay ko na hindi ka masyadong maganda, so huwag ka masyadong mag-inarte. So, sinasabi ko rin sa mama ko, same, ikaw din naman. Kanina pa nagbana. Ganun talaga. Diba? Okay lang, ikaw din naman. Pero sabi ng mama ko, hindi ka maganda, okay lang, ikaw din. Pero sa
lahat ng mga ibinas sa'yo, Kiray, saan ka pinaka na-hurt? Na-hurt? Parang wala nang ka-hurt-hurt. Ewan ko ba? Lahat na nasabi sa akin. Lahat na. Lahat na. Sobrang lahat na nasabi sa akin. Actually, may mga artist na ako nakikita. Na-hurt daw sila kapag family nila, no? Ako kahit pamilya ko, hindi na ako na-hurt. Sige, asarin nyo na yung mama ko. Asarin nyo na yan. Asarin nyo na yung papa ko. Sige, okay lang. So walang mga below the belt for you? Na, Marami! O ano mga Maraming below the belt na parang may mga nagbubura, mga, hoy, ano, tangin namang pangit ka, yung mga ganun. Parang, like, okay lang. Okay lang. Okay lang talaga. Wala akong pakialam sa'yo. Sana masaya ka sa buhay mo. Yung gano'n, okay lang sa akin, pahala ka sa buhay mo. At least ako wala akong tinatapakang tao. Wala tayong sinasabihan ng gano'n. Kasi kapag yun binalik sa kanila, hindi nila alam yung pakiramdam. Iba ka hindi nila kayanin kasi sa akin sobrang sanay na ako, bata pa lang ako. Saka siguro po, na-train ako ni mama na kapag meron kang pinuntahang bagay, kahit saang lugar or anong bagay na gawin mo, isipin mo lagi pera. Kaya siguro kahit anong sabihin sa akin, hindi na ako na-hurt kasi parang, pumunta ako dito sa pera. Kaya parang kahit anong sabihin, okay, basta may pera na lang ako. So hindi uso sa'yo? O kaya, basta may puntahan ako, sige, may pupuntahan ako, magkakapera ako dito. Kahit anong sabihin nila, magkakapera. Ganon, pinatapang talaga ako ng mama ko. Kasi doon ko sa kanya nakuha yung mukhang pera. Hello. Kaya thank you, mama. Oo, thank you so much. And feeling ko nga, Kiray, marami ka pang pangarap, marami ka pang gustong maabot. So, what's your dream for your products? Products ko, siguro po yun, maging stable, maging successful, mas dumami pa. And mas dumami pa yung honest reviews kasi ang dami ko rin po talagang nakikita na natulungan ng products ko po. Kaya sana mas dumami pa. And soon, sana po makapag out of, pangarap ko yung out of town po, yung pupunta ako sa mga baryo-baryo, tapos yung mga hindi na pupunta ng mga online shop, bibentahan natin sila dyan. Tapos yung out of the country, of course, yung mga OFW natin. Gaya nga sabi ko kanina, naging OFW yung papa ko, kaya alam ko yung struggle and ng pamilya na naiiwan. So, gusto ko pumunta rin sa iba't ibang bansa, bigyan natin ng mas murang reseller package, yung mga OFW, para makabenta sila at mas lumaki po yung kita nila.